Service Anniversary. Officers, men and women of the Philippine National Police, fellow workers of government, mga minamahal ko pong kababayan, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang ika-113 anibersaryo ng serbisyo ng kapulisan sa bansa. Sa loob nga ng mahigit 11 dekada, nakiambag ang kapulisan sa pagsusulong ng kaayusan sa bansa at naging kabalikat ng Pilipino sa pagharap sa iba't ibang hamon. Malinaw po, umaasa ang buong sambayanan sa husay at tapang ng ating kapulisan at iba pang kasapi ng uniformadong hanay na sa oras ng peligro sa kuna, nariyan dapat kayo. Handang umaksyon, handang tumagon, di magdadalawang isip na ibuwis ang sariling buhay, mapangalagaan lang ang kaayusan, katahimikan at karapatan ng ating mga kababayan. Pero sa mahabang panahon ang naging siste. Kayo na nga ang may mabigat na tungkulin, kayo pa ang bahalang dumiskarte para sa inyong kagamitan. Na pagdating sa inyong kapakanan, parang tama yung sinasabing bahala na si Batman. Sa ilang kasama natin rito na matagal na sa serbisyo, naalala naman po siguro ninyo, dati dahil kulang sa baril ang inyong hanay, kailangan pang bilhin ng mga bagong pulis ang rights ng baril sa mga magre-retiro. Sa kagustuhan mo magserbisyo, nagkautang ka na para makapasok sa serbisyo, nakakaltasan ka pa sa sweldo mo pagdating na ikaw ay nakapasok na sa trabaho. Kabado ka pa dahil kapag nagka-enkwentro, hindi naman pwedeng daanin mo na lang sa pleasing personality ang masasamang elemento. Paano naman naging tama ang ganyang kalakaran? Dahil sa maraming dekada na maling pamamalakad at pagpapabaya, marahil may mga nag-isip sa inyo noon, baliwala ang ginagawa kong paglilingkod kung ako mismo ang binabaliwala. Ito po mismo ang binago natin sa 4 na taon ng pagtahak natin sa tuwid na daan. Tunay nga po, tapos na ang panahong isinasantabi ang inyong kapakanan. Patuloy na nagsisikap ang ating administrasyon para magtulak na makabuluhang reformang higit na magpapalakas sa inyong hanay. Patunay po rito ang pagsara natin sa kakulangan ng baril noong nakarang taon. Ngayon meron na tayong 1-to-1 police-to-pistol ratio. Batid din natin ang halaga ng agham at sistematikong pag-aaral sa pagsugpo ng krimen sa bansa. Kaya nakatutok tayo sa pag-upgrade sa ating science and forensic gathering capability. Halimbawa nito ang procedure natin ng panibagong Integrated Ballistics Identification System or IBIS para sa pagtatala ng impormasyon ng lahat ng baril sa bansa at ng panibagong Automated Fingerprint Identification System or AFIS na ginagamit para sa mas mabilis na makumpara at matukoy ang mga fingerprint sa isang krimen. Ipinatupad din natin sa mga operasyon ang prinsipyo ng work smarter dahil mas komprehensibo ang nakakalap nating datos, mas stratehiko na rin ang pagtukoy natin kung saan dapat mag-deploy ng mas maraming pulis. Sa implementasyon naman ng Crime Incident Recording System simula nitong 2013, mas organisado nang naitatala ng ating mga pulis ang iba't ibang krimen. Natugunan na nga po nito ang dating bungi-bunging datos sa record system ng PNP. Sa tinatamasa nating transformasyon, nadaragdagan ang kakayahan ng pamahalaan na alagaan ng kapakanan ninyo at ng inyong pamilya. Sa proyektong pabahay halimbawa, 98% ng target na 31,200 na tahanan para sa ating Phase 2 ng ating AFP-PNP Housing Program ang natapos na. Katumbas nito ang 30,558 na tahanang naipatayo. 14,040 na unit dito ang nakalaan para sa ating kapulisan. At ngayon nga ay sinusumiti na sa NHA ang final list ng awardees sa programang ito. Naghahanda na rin tayo mag-hire ng paunang 7,439 mula sa target na 30,000 non-uniform personnel para sa gawaing administratibo. Sa ganitong paraan, ang mga pulis na papalitan nila makakapagronda na sa mga pamayanan at talaga matututukan ang pagbabantay sa kaligtasan ng ating mga boss. Malinaw naman po, sa atin na nararapat lang nadagdagan ang bilang ng mga pulis dahil lumalaki ang populasyon ng ating bansa. Pero bago po natin ito magawa, kailangan muna nating tugunan ang minana nating suliranin sa pagbibigay pensyon sa ating uniformadong hanay. Ang dinata natin, walang sistemang pampensyon. Para sa inyo, kaya taon-taon, kailangan paglaanan ng pondo sa ating pambansang budget ang pensyon.
Bukod pa rito, naka-index pa sa sahod ng mga aktibong sundalo at pulis ang pensyon ng retirado. Ang sabi po sa atin, mahigit 4 trillion pesos ang kakailanganin para ayusin ang sistemang pampensyon. Yun po yung seed capital. Ibig sabihin, kahit ibigay pa natin ang buong panukalang 2.6 trillion na budget para sa 2015, kulang pa rin ang pondo para sa isang programa lang, yung pong pension system yun. Ganito po kalaki ang problemang iniwan sa atin. Pero determinado tayo, gagawa na natin at ginagawa na natin ang paraan ito para matugunan. Bukod sa paghahanap ng paraan para maparami inyong bilang, plano rin sana natin bumili pa ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng mga radyo at patrol vehicle. Huwag kayong mag-alala na di matutupad ang ating plano para sa shoot, scoot, and communicate dahil sa naging desisyon sa DAP. Patuloy tayong gumagawa ng hakbang para masigurong tuloy-tuloy ang inyong modernisasyon. Sinasagat nga po natin ang ating pagkakataong mabigyan ng benepisyo ang ating kapulisan. Halimbawa, sa panukala nating budget para sa susunod na taon, naglaan tayo ng 2 bilyong piso para sa inyong Capability Enhancement Program at 100 milyong piso naman para sa construction ng 18 police stations sa bansa. Ganito po ang ibig sabihin ng matuwid na pamamahala. Ang pangangailangan ng ating uniformadong hanay, tinutugunan. Ang alagad ng batas, inaalagaan at sinusuklian ng kalinga ng pamahalaan at ng Estado. Sa patuloy na pagpapalakas sa inyong hanay, tiwala tayong nasa mabuting kamay kayo. Nagpapasalamat tayo kina Secretary Marrojas at PNP Chief Alan Purisima para sa talagang maasahang pagtimon sa PNP. Nagpupugay at nagpapasalamat rin tayo para sa natatagi ninyong paglilingkod. Narin po ang mga halimbawa. Ang Zamboanga City Public Safety Company, ang unang pangkat na sumabak sa Zamboanga City upang ipagtanggol ang lungsod matapos itong lusubin ng masasamang elemento noong nakarang Setyembre. Kasama rin natin ngayon sina Police Superintendent Lambert Suerte para sa Benguet Provincial Public Safety Company. Dahil sa tapang at husay nila, napasakamay natin ang pinakamalaking kampo ng NPA sa Cordillera at nahuli ang ilang pinuno nito noong 2013. Narito rin ang Criminal Investigation and Detection Group sa pamumuno ng Police Director Benjamin Magalong na nakahuli ng 3,453 na nagtatago sa batas. Kabilang na ang 22 sa most wanted sa bansa noong nakarang taon. Hindi rin naman pauhuli sa husay at dedikasyon si SPO1 Dominador Canlas nang iligtas niya ang 3 bata sa operasyon laban sa NPA noong nakarang taon sa Tarlac. Ilan lamang sila sa magigiting nating pulis na kinikilala natin sa araw na ito. Sinasalamin nila ang malasakit at profesionalismo ng iba pa nating kapulisan na talaga naman pong nagpakitang gilas sa serbisyo. Nito nga lang pong SONA, nagbigay-pugay tayo sa 4 na Rukoy police women na hindi nag-atubiling tuparin ang kanilang tungkulin nang umatake ang Martillo Gang sa SM Mall of Asia. Nariyan din si SPO3 Erlinda Gagawin ng Tubao sa La Union. Nang hindi nga po makadaan ang kanilang police mobile patrol sa bukid para iuwi ang isang matandang babae, minabuti po niyang pasanin ang lola at ihatid sa tahanan. Walang duda, hindi na kailangan manood ng mga Pilipino ng pelikula para makakita ng pulis na gagawing idolo. Sa mabubuting halimbawa ng ating awardees at iba pang huwarang pulis na ipapamalas ninyo kung ano ang inaasahan sa mga nagsusuot ng uniforme at nagdadala ng tsapa. Totoo nga po, malayo na ang ating narating simula ng tahakin natin ang tuwidadaan. Subalit sa kabila ng... Ang inyo po napapanood ay ang talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino sa ika-113 anibersaryo ng Police Service sa Camp Crame. Ang Pangulo po bilang Commander-in-Chief ang panauhing pandangalat sa naturang okasyon at sa kanyang nga pong talumpati, pinagmalaki ng Pangulo ang pagbabago sa kanyang administrasyon sa sistema sa pambansang kapulisan. Tapos na raw po ang panahon sinasantabi ang kapakanan ng pulisya. Kabilang po rito ang mga dagdag na kagamitan gaya ng mga baril. Ngayon
ngayon ay 1:1 na po ang police to pistol ratio para makatulong sa pagsugpo ng krimen. Kabilang din po sa mga pagbabago ay ang automated fingerprinting information system, mas organisado na pagtatala ng mga krimen. Meron din pong mga tahanan na para sa mga kapulisan at pensyon para sa ating mga retiradong pulis. Ipinangako ng Pangulo ang patuloy na pagdagdag ng mga kagamitan gaya ng radyo at mga patrol vehicles. May 2 bilyon po para sa capability enhancement program, pati na rin po sa construction. At kinakailangan din daw po ang madagdag na pulis para tugunan ang lumalaking populasyon ng bansa. At hindi pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataon na purihin ang mga pulis na patuloy na nagpapakitang gilas sa kanilang serbisyo na halos isakripisyo ang kanilang buhay sa kapakanan ng ating bayan. Thank you very much. At yan po ang may init na balita sa oras na ito. Tutok lang po dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.